Bangkay ng isang babae, dumilat at muling nabuhay nang kausapin ng paring ito. Praise be God through His saints. Ito po si Blessed James Alberione, ang founder ng Pauline family. Kung familiar po kayo sa mga bilihan ng mga religious item, yung St. Paul's at yung Pauline Media Center, yun po ay minamanage ng ilan sa mga congregation na kanyang itinatag, tulad ng Society of St. Paul at Daughters of St. Paul. Ang paring ito ay isa rin sa naging inspirasyon ni St. Carlo Acutis sa paggamit ng internet o paggawa ng website. Sa buhay ni Beato Alberione, meron din mga natatanging kwento ng himala. Isang araw, kinumusta ni Blessed James Alberione yung madreng nag-aalaga sa mga manok. Tinanong niya kumusta yung ating mga manok at ilan ba yung kanilang mga itlog ngayon. At sabi naman ng madre, recently, kaunti lang yung itlog ng mga manok. Sabi ni Blessed James Alberione, parang hindi yan pwede. So tipunin mo sila, kausapin mo sila, sabihin mo sa kanila na hindi tayo umuonte, dumadami tayo. Kaya hindi pwede yung ganon. Sumang-ayon naman yung madre. Kaya kinabukasan, nung nagpapakain na siya sa mga manok, tinipon niya ito. Kinausap niya at sinabihan na, parang tinakot ba sila? Sinabihan na, kung hindi kayo susunod sa sinabi ng theologian, ang tinutukoy niya ay si Blessed James Alberione, kayo ay lulutuin. Kaya naman kinagabihan ng itlog ng super dami at tama lang yung mga manok. Nung rineport ito ng madre kay Blessed James Alberione, ang sabi sa kanya, meron ng sapat para sa lahat. Ngayon pumunta ka sa Panginoon at magpasalamat at huwag magreklamo. Meron dalawang pagkakataon kung saan parang limited yung kanilang consecrated host. Parang kukulangin sila. And then sinabi nila yung kay Blessed James Alberione. Ang sabi ni Blessed James Alberione, pray. May pinapadasal sa kanila and ipagpatuloy yung pagdidistribute ng communion. Imbis na kulangin sila, sumobra pa. Meron din pagkakataon kung saan merong isang Daughters of St. Paul na namatay pero hindi nasasara yung kabaong kasi mataas yung pagkakaposisyon ng kanyang mga kamay. Kahit anong gawin nila, hindi talaga nila maisara. So ang ginawa nila, pinatawag nila si Blessed James Alberione. At nung pumunta na doon si Blessed James, sinabi niya, tinawag niya yung pangalan at sinabing, ikaw na sumusunod ng buhay pa, sumunod ulit at ibaba ang iyong kamay. At nung hinawakan o dinampian ni Blessed James Alberione yung kamay ng madre or ng Daughters of St. Paul, bumaba ito. Nagkaroon rin nga ng pagkakataon na mag-meet si Padre Pio at si Blessed James Alberione. Pero walang nakakalam kung ano nga ba talaga ang pinag-usapan nila. Pero sinasabi nung bumalik doon yung driver ni Blessed James Alberione, sinabihan ni Padre Pio yung driver na huwag mong papatayin si Blessed James Alberione. Sinabi niya, don't kill that holy man. Kasi marami pa itong mga bagay na gustong gawin para kay Jesus at para sa mga kaluluwa gamit yung modern means of communication, which is media. Pero ano ba yung kwento nung babaeng muling nabuhay? Sinasabing minsan na rin kasi itong nabisita ni Blessed James Alberione nung buhay pa ito at may sakit. At nung mamamatay na siya, tinatawag niya si Blessed James Alberione. Pero during that time, wala si Blessed James kasi nasa labas siya. Siguro may ginagawa rin siyang iba. Nung pagdating niya doon, ang nadatnan niya is bangkay na lamang. So nagtanong si Blessed James Alberione, anong gusto mo? Bakit mo ako tinatawag? At biglang bumuka yung mata ng bangkay at ito'y nagsalita. Nagsilabasan na yung iba, naiwan na lamang si Blessed James Alberione para ipagpatuloy ang pakikinig doon sa babae. So pinapili siya, tinanong siya ni Blessed James Alberione, gusto mo bang manatili doon sa eternity or doon sa langit or gusto mong manatili dito? Ang pinili ng babae ay bumalik at manatili doon sa kamurawayan, doon sa eternity or sa heaven. And after na kanilang pag-uusap, doon na namayapa na siya ng mapayapa. Usap-usapan nga ngayon, diba, yung tungkol sa title na Mediatrix of Grace. Alam niyo ba na mayroong pagkakataon sa buhay ni Blessed James Alberione na sinasabi niyang nakausap niya ang mahal na birhen? Maybe sa pamamagitan ng panaginip or isang vision, something like that. At sinabi nito sa kanya na gusto ng mahal na birhen na siya ay kilalanin bilang ina ng grasya or ina ng biyaya, Mother of Grace, the Universal Mediatrix of Grace.
Hanggang dito na lang muna, Chingos and Faith. Ito po ang inyong Hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat and happy fiesta!